deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between UPC mga kapatid, Oneness versus Baptist mga kapatid, Trinitarian. So ang topic natin ngayon ay patungkol dito sa Oneness God or Trinity God mga kapatid. So first speaker to at second speaker, mauna dito si Brother Ron, second speaker naman si Pastor Dino. So mga kapatid, ang ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross. Meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si second speaker, mahuhuli si first speaker. Sa ating rules mga kapatid, standard again, rules ng Russia TV. So yung ating 20 seconds na pagsagot, yung ating close-ended question, rule number 2, yung categorical, no? Rule number 3, yung 10 seconds explanation rule natin. So, tumawag lang ng moderator kung gustong gamitin ang karapatan na ito. Rule number 4, kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. Rule number 5, limit sa first stand. So, doon lang kayo magtanong. At pag sinabi niya na hindi ko pa nilatag yan,
to emphasize doon na mag-focus muna sa nilatag. So, automatic next question ko yan. At Sir Batal, pwede na itanong kahit ano doon. Rule number 6, 2 warning galing sa akin, -1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. At ako lang din ang magbibigay ng option ng counter objection. Rule number 8, no insult about physical appearance. Pinagbabawal ko ang panlalait physical, kasama doon yung pagmumura. So, alam na nila ito. Rule number 9, no challenge question, yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, mga ganon. Hindi ko papayagang may tanong yan. Rule number 10, pwede kayong magtanong ng mga sensitive question or personal question. Rule number 11, 7 minutes disconnection time limit. Rule number 12, may kapangyarihan akong magtakda ng mga bagong rules kung ito lang naman ay kinakailangan. Yun yung mga tinatawag na first impression, mga kapatid. Hindi ko pa na-encounter, so gagawa tayo ng mga ganun na rules, no? Impronto kung meron ganun. Rule number 13, bilang moderator may at ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito. Hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon, iba pang epekto dulot ng debate na ito. By the way, mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako pa isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So, sumasang-ayon ba ang ating first speaker sa lahat ng nabanggit? Bro, nakamute ka ata. Yes, sumasang-ayon, Mr. Moderator. Okay, at ang ating second speaker. Yes, bro, sumasang-ayon din po ako. Hello? Okay, Okay. dinig ka na, bro. So, before natin simulan ang ating debate, Okay. siyempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience. At again, baka pwede nyo ikwento kung paano nagsimula ang pag-uusap na ito at paano naman tinanggap. So, unahin natin ang ating first speaker. Kilala ka, kapatid. Okay, so muli, excuse me. Ron po ito, Ron Fernando po ito ng Oneness Apostolic, mga kapatid, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ngayon ay trilogy po namin ni Pastor Dino, no? Ako po ay hinamon ulit ni Pastor Dino sa usaping Godhead naman. So, first time ko pong makipagdebate na 3 times sunod-sunod sa isang katunggali, mga kapatid. So, masaya din naman ako dahil isa sa magaling na Baptist apologist itong si Pastor Dino, no? So, I expect na direkta niyang pamalian yung mga talatang gagamitin ko during my presentation. And I will expect, bigyan niya ako ng talata na yung tao o propeta o apostol na nakasalamuha mismo, actual yung tatlong persona, sabay-sabay. May revelasyon sila na may tatlong persona base sa definition ng persona. So, napagtantuhan talaga nila na tatlo yung nakausap nila. So, sapagkat primarily, nakasentro kasi ang doktrina ng Trinity doon sa 3 person. So, siyempre doon sa terminong person, alam naman natin both side, no? So, yun. At lagi yung sinasabi kapag nakikipagdebate ako, nakasentro pa rin yung salita ng Panginoon. Panalo pa rin ang salita ng Panginoon at hindi ako. So, God bless. Okay, at dako naman tayo sa second speaker. Pakilala ka din, Pastor. Ayun, isang mapagpalang gabi po sa atin. Ako ulit si Pastor Dino Diaz o kilalang Brother Dino Diaz ang magtatayo din. Ang paksa kasi namin ay dalawang speaker. First speaker and second speaker. Papatunayan ni Brother Ron na ang one is God ang tama na yun sa Biblia. Tututulan naman natin yun at saka magtayo din tayo ng ating tindig which is Trinity ang nasa Biblia. Actually, hindi po ito dapat mag-challenge na patunayan yung propeta na mag-reveal daw no? Ng propeta na mayroong tatlong persona nag-i-exist. So, dapat itayo niya lang muna ang proposition. Maybe sa rebuttal mamaya, doon niya namin itatackle. Pero pagbibigyan po natin. Ayan, abangan po ninyo ang magiging magandang debating ito. At nagkaroon nga ng hamunan sapagkat dito po nagkakaroon ng pagkakaiba. Marami namang pagkakaiba na paniniwala
pero mahalaga din po itong ating pag-aralan ngayong gabi. Ayan po, tayo po makinig at unawain nating mabuti. God bless at magandang gabi. So napakaganda ng debate natin ngayon mga kapatid. Godhead ito, either oneness or Trinity mga kapatid. Kung gusto nyo yung mga ganitong pag-uusap, please share yung ating live streaming kahit sa profile nyo lang mga kapatid, or mag-comment kayo ng @highlights or @followers dahil automatic na magtatag ang inyong mga kaibigan, ang inyong mga kakilala mga kapatid. Baka interesado sila sa pakikinig ng mga ganitong pag-uusap. So again mga kapatid, ang ating topic ngayon ay patungkol dito sa oneness God or Trinity God. First speaker, Brother Ron, your time starts now, bro. 10 minutes. Okay, salamat Mr. Moderator. So, simplihan lang natin mga kapatid ang ating presentation. No? Ang presentation ko ay kailanman hindi ito magbabase sa sariling unawa ko. Magbabase ito doon sa mga propeta, apostol o mga taong involved na nakasalamuha mismo ang Diyos. So, una, dito tayo sa Exodus 3 verse 14 to 15. So, si Moises, paano niya nakilala ang Diyos? Paano niya napagtantuhan kung ilan ang persona ng Diyos? So, ito sinabi ng Diyos, Elohim, Supreme God, ako nga, I am that I am. So, sinugo sa inyo ni ako nga. So, ilang persona ba yung napagtantuhan niya? Base sa definition ng persona, individual o intellectual, 3 isa. Siyempre, isa lang. So, ano ang tawag ni Moises doon sa kinikilala niyang Elohim na isang persona? Ito mga kapatid, tandaan nyo. Ano ba ang tawag ni Moses doon sa kinikilala niyang Elohim na isang persona? Yung I am. Basa tayo mga kapatid. Sa Deuteronomy 32 verse 6, sabi niya dito, ganyan ba ninyo ginaganti ang Panginoon, Yahweh, o mangmang na bayan at hindi pantas, hindi ba siya ang iyong ama na tumangkilik sa iyo pag kanyang nilalang ka at tinatag ka? So, ano daw tawag ni Moses doon sa Yahweh? Kasi si Moses, ito anong tawag niya doon? Ama. Okay. So, ibig sabihin, yung Yahweh, YHWH, Ama. Ngayon, so yan ang pagkakilala ni Moises, Ama. So yung Diyos ba ang tanong? Yung Diyos, Ama ba ni Moises, eternally may kasama? May kasama ba yun? Alamin natin. Dito, along the way, no, sa verse 12, sabi dito, ang Panginoon, Lord, na mag-isa ang pumapatnubay sa Kanya. Sa English, sa King James Version mga kapatid, alone. So, yung Yahweh, Ama, alone. So, yan ang kinikilala ni Moses mga kapatid. Kapag alone ba may kasama? Mga kapatid? So, wala. So, ito pa, may ibang ebidensya pa ako. Bigyan ko kayo ng 2 pundasyon. Yung, like kay Moises. Ang una, Yahweh, Father. So, ang ikalawa, Yahweh, Elohim, alone. So, yung Yahweh, Father, alone. So, basa mga kapatid, Isaiah 64 verse 8, but now, O Lord, Thou art our Father. So, we are the clay and Thou art our potter, and we are all the work of Thy hand. So, Isaiah 63 verse 16, Lord Yahweh, our Father, our Redeemer, Thy name is from everlasting. So, ito pa mga kapatid. 1 Chronicles 29 verse 10, and David said, Lord God Elohim of Israel, Lord God of Israel, our Father forever and ever. So, according to Propeta Isaiah,
at ni King David, ang Lord God Yahweh ay Father, which is doon din yun din ang tinutukoy ni Moises, no. So ikalawang pundasyon ko mga kapatid, yung Yahweh, kasi yung Yahweh kanina na kilala natin base doon sa mga involved na mga tao doon sa Biblia. Si Moises, si King David, si Propeta Isaiah. So, yung Yahweh, Elohim, may kasama ba yun? Yung Father, mga kapatid, may kasama ba yun? Basa, mga kapatid. Psalms 83 verse 18, Yahweh alone. So, whose name alone is Jehovah. So, hindi ko na binasa ng complete, mga kapatid. So next, Psalms 86 verse 10, Thou art God alone. So ano nga ang nagsulat nito si King David eh. Ano ang pagkakilala ni King David, mga kapatid, sa Yahweh? Father. So ang Father daw may kasama, wala. Father is alone. So walang kasama according to King David. So next, Nehemiah 9:6, Lord Yahweh alone who has made heavens and heavens. So, yung Lord Yahweh alone, creator, gumawa sa langit. Siyempre, walang kasama, alone. So, ito pa mga kapatid. Isaiah 37 verse 16, the God, Elohim, the God of Israel, alone. So, ano nga ang pagkakilala ni Propeta Isaiah sa Yahweh? Father. Ang Yahweh, Father, may kasama, wala. Alone daw eh. Alone daw sabi niya eh. So, walang kasama, mga kapatid. So, ngayon, nasaan na yung I am ni Moises, mga kapatid, pagdating sa NT? Yung isang persona na tinatawag niyang Ama. Nasaan na yun? Sa New Testament, andun, kausap ang mga Hudyo. John 8:58. Before Abraham was, I am. Yun din ba yung kausap ni Moises? Yung kausap ng mga Hudyo? Of course, siya pa rin yun. Ilang persona ba yun? Isa lang. So, yan mga kapatid. So, yung I am, hindi yan siya basta-basta titulo lang. Singular personal pronoun din yan eh. Tinutukoy mo sa sarili mo na I am. So based on grammatical rules sa English. So pag sinabing I am, singular personal pronoun talaga yan. Imposibleng iiba na yan, no? O imposible maging plural yan. Singular nga eh. Ito pa. Okay. I-review tayo mga kapatid, no? Yung Yahweh daw, Father. May kasama, wala? Wala. So, alone. Kasi ang daming talata, sinita so kanina. So, kay Moises huwag tayong higit sa salita ng Panginoon, mga kapatid. According kay Moises, kay Isaiah, King David, Nehemiah, yung Father, walang kasama. Yahweh. Malinaw yun ha. Malinaw talaga yun. Kasi tinukoy dyan eh, Father eh. Kung ibabangga natin doon sa Trinity, first person nila yun eh. Ibig sabihin yung first person according to Bible is alone, walang kasama, eternal. So sa atin naman as oneness believer, wala talagang imposible na may tatlong persona ang nag-iisang Diyos, mga kapatid. So kapag alone ba yung Father, may kasama, wala talaga, mga kapatid, no? Hindi na natin pwedeng ano po itong mga nakasulat ito. Imposible naman magka-contradict dun sa ibang talata. So ang tanong, nag-i-exist ba ang Trinity kay Moises, kay King David, kay Isaiah? Hindi talaga nag-i-exist ang Trinity dun sa kanila. Pero na lang sa nagbabasa. Basta ako, sinasabi ko kung ano ang napagtantuhan ng mga taong ito. So kapag
Father ang tawag nila, hanapan sana ako ni Pastor Dino ng ang Yahweh tinawag na Gadasan sa Old Testament o tinawag na God the Holy Spirit na distinct doon sa God the Father. So yan lang. So okay, yun na bro Rasha. Salamat. Dako tayo mga kapatid sa unang pagtatanong ng ating second speaker, Pastor Dino Diaz ng Baptist. 7 minutes ito, bro. Your time Okay, starts sige, thank you. now. Okay, sabi mo, hanapan kita ng talata na distinct to the God the Father. Okay, hanapan kita ha. Okay, hanapan kita ng talata ayon sa inihiling mo. Dito brother sa Psalms chapter 33 verse 6. Sabi po dito, by the word of the Lord were the heavens made, in all the host of them by the breath of his mouth. So dito yung Lord, bro, distinct yung breath. So tanong ko sa iyo, ano po ang Hebrew word ng salitang breath na ginamit sa Psalms 33 verse 6? Sa ngayon wala akong latag na Hebrew. Termino Hebrew doon sa breath. Next Okay. question. Next question. Wala pa Alam mo ba na ang ruach ay Holy Spirit? Alam mo ba 'yun o hindi? Next question na lang kasi Okay, hindi next ko question na nilatag. lang. Okay. So sabi mo ay sige, hindi ko na itatanong, hindi mo daw nilatag. Ang plural, okay, dito na lang. Ano po ang pagkaunawa mo sa salitang Trinity? Tatlong Diyos o iisang Diyos? Para sa akin kasi kung may categorical ba? Wala. Yes. Ang para Meron. sa ano yung Tatlong categorical? Diyos. Sorry ha. Tatlong Diyos o iisang Diyos ayon sa aral ng Trinitarian, ang salitang Trinity. Ayon sa aral ng Trinitarian, iisang Diyos 'yon. Isang Pero sa inyo na 'yan. Kasi pagdating sa explanation nyo, kapag nagsumasagot kayo, may distinction kayo, tapos yung second person nyo, tinatawag din yung Diyos, distinct dun sa first person na tinatawag din ninyong Diyos. So cognitive dissonance na, ilang Diyos na ba nila na tinatawag nyo magkakaiba? Ayan, ayon sa aral po ng Trinitarian, alin po ang mayroong distinction? Person o pagka-Diyos? Base sa aral ng Trinitarian ha. So person. Pero aral ninyo 'yan, hindi 'yan aral ng Biblia kasi pagdating sa Biblia, walang distinction of person kasi wala kang mailatag na propeta na actual na niyang nakausap yung tatlo, God the Father, Jesus Christ, third person, Holy Spirit, wala talaga. Wala. Okay. Next question. So mamaya natin yan itanong. Gumamit ka po dito sa tawag na ito, Isaiah chapter 6 verse 8. Tingnan natin. Isaiah chapter 6 verse 8. Okay. Ang sabi po dito, at narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong yayaon? Saganang amin ng magagayoy sinabi ko, narito ako, suguin mo. Tanong, sino po yung sinugo dito ng Panginoon? Base sa talata, walang aktual na sinugo dyan kasi nung nag-create ang Panginoong Diyos, wala siyang kasama kasi sabi ng ibang talata alone. At saka yung talatang hinintas mo ngayon, hindi ko yan ilatag. Next question. Okay. So, dito naman tayo sa Deuteronomy chapter 3 verse 6. Okay, dito tayo sa Deuteronomy chapter 3 verse 6. Ginamit mo ito, sabi niya, and we utterly destroyed them as we, sabi niya, did unto Sihon king of Heshbon, utterly destroying the men, women, of children in every city. Ginamit mo ba ito? No, hindi ko ginamit yan, Pastor. Ang ginamit ko, Anong ginamit mo? Deuteronomy 32 verse 6 and verse 12. Okay, 32 verse 6. Okay. So tingnan natin. Okay. Sabi niya, do you thus, dito lang, gayon ba ninyo ginanti ang Panginoon o mangmang na bayan at hindi pantas? Hindi ba siya ang iyong ama, no? Na tumangkilik sa iyo na kanyang nilalang at itinatag? Tanong, sino po yung Panginoon na tinutukoy sa talatang ito?
Siyempre, ang Diyos ni Moises. At ito ay pagkumpronta, itong sinasabi niya dito, pagkumpronta ito sa mga Israel na unfaithful sa Diyos. Kung ito po Next ang question. Diyos ni Kung ito po ang Diyos ni Moises na sinasabi mo, sino po yung Diyos ni Moises? Si Sino Yahweh. po yung Diyos ni Moises? Si Yahweh ang Diyos ni Moises, siya yung nagpakilalang I am doon sa burning bush. So, kinikilala na pagtantuhan ni Moises na yung kausap niya, isang persona lang. Kasi, yung siyempre, yung time na nag-usap silang dalawa, wala lang napagtantuhang iba pang persona si Moises, kundi yung God the Father lang. Si Okay, Yahweh. sabi mo yung God the Father lang ang napagtantuan ni Moses na person. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, kilala din ba ni Moses si Kristo bilang person o hindi? Siyempre, kilala ni Moises yan. At hindi, ang problema lang kasi sa ating dalawa ngayon, sa'yo, kinikilala ni Moises si Kristo bilang second person. Sa akin, hindi. Kinikilala yan ni Moises as Diyos talaga. Next question. So kung kilala din ni Moses no si Kristo at kilala din ni Moses yung Ama, tanong, sa Isaiah chapter 9 verse 6, sino po yung may anak na Panginoon doon o ng Diyos doon? Sino yung may anak na Diyos doon? Sa Isaiah 9:6, clarify ko lang ha. Siguro sa ngayon hindi ko muna sasagutin kasi hindi ko nilatag yan eh. Okay, hindi mo nilatag. Exodus 3:15. Okay. Yan. Exodus chapter 3:15, ginamit mo ito. Ang sabi dito, no? At sinabi pa ng Diyos kay Moses, ganito sabihin mo sa anak na Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon ng Diyos na inyong mga magulang. Tanong, sino po yung Diyos na nagsugo kay Moses? Siyempre si Yahweh, yung ako nga. Na nagpakilala sa kanya na Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. At sabi niya dito, ito yung aking pangalan, magpakilala naman at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi. Yun yung sabi niya. Next question. Okay. So ngayon, sabi niya, sinugo siya ng Panginoon, sinugo siya ng Diyos, no? Kay Moises. Ano ang ginamit dito ay Elohim. Okay po. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating second speaker. So shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Leluch Lavena. Sabi niya, nagsalita ang Diyos pamamagitan ng anghel kay Moises. At shoutout kay Moises Jesus Elias, kay Bro MJ Dagao. Hahaha, ipit. Congrats Pastor Dino Diaz. Shoutout din kay Charwin Sumali. Wala na, tapos na ang debate Pastor Dino. Shoutout din kay Jake Dakula. Wala ding pangalang ibig sabihin walang address, hindi matuntun. Shoutout din kay Charwin Sumali Tagwalan. Ito, wasak talaga tong presentation niya. Isang talata lang, Mateo 3:16-17. Shoutout din kay Jose Miller Reyes. Parehong walang mababasa na oneness at mababasa Trinity sa Bible. Shoutout din mga kapatid kay Aladin Gregorio. Go bro, Dino Diaz. Congrats, balpak agad ang kalaban mo. Shoutout din kay Pastor Joby Aguilos II. Congrats bro Dino, God bless. Ito din kay Albert Hinkel, meron siyang kasamang ibang persona pero wala siyang kasamang ibang Diyos. Ito din mga kapatid kay Pastor Joe Costan, ayan, kay Carl Frederick Rabatoza, ayan, shoutout mga kapatid. At dito din kay Pastor Igiboy Kilat, Gobro Dino, ayan, Moro Rasim, ayan, at si Judy Pensahan, congrats Brodino. Ronelyn Cañete, ipit na, bebe na, ang bebe na. Ito din kay Erwin Abaliana, good AM Pastor Dino. Mauro, iwas din pag may time sa Isaiah 9:6 kasi ipit. At tuloy tayo mga kapatid. Dako tayo sa ating first presentation ng second speaker, Pastor Dino. Again, ang topic, oneness or Trinity. Your time starts now. Ayun, kung napapansin po ninyo mga kaibigan, ang challenge niya kasi una, hanapan ko daw siya ng talata. Hinanapan natin ng talata, inutusan tayo ayon sa premise, maghanap tayo ng talata na may nagkaroon po ng distinctions. Pero ang sagot, hindi ko pa nilatag. No?
So ngayon kung mag-challenge ka, dapat kung sabi mo hanapan talaga kita. So ngayon, dako tayo sa ating presentation. Actually, nakita natin na na-strawman tayo sa stand po ni Brother Ron. Tulad ng sinasabi niya, siya gawa-gawa niya pala na may iba tayong Diyos na kinikilala. Kaya nga po tinanong natin, ano po ba ang pagkaunawa mo? O ano po ba ang doktrina ayon sa pagkakaalam mo ng Trinity? Iisang Diyos o maraming Diyos? Sinabi, ayon sa inyo, iisang Diyos. Therefore, mag-abide ka kung anong doktrina namin, huwag kang mag-strawman. Hindi tayo naniniwala na may ibang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Talagang wala siyang kasamang ibang Diyos, pero may kasamang persona. Intindihan ba natin? Ngayon, dako tayo sa ating presentation. Wala tayong tutol, no? Ulitin ko, stand po ng Trinity, Trinitarian, wala tayong tutol sa sinabi ng talata na walang ibang Diyos liban sa akin. Pero ginamit doon, Elohim. Referado po doon sa Trinity. Hindi po sa oneness. Ngayon, dako ho tayo, lahat ng tanong niya mamaya, hindi tayo magsabi na hindi ko pa nilatag, hindi yan magagaling sa akin mamaya. Okay? Ngayon, puntahan po natin ang ating presentasyon. Maganda yung ating presentasyon. Ngayon po, ano po ba ang iisang Diyos na doktrina ng Trinitarian? Ang tatlong personalidad. Iisang Diyos sa tatlong personalidad. Ano po ba yung personalidad? Kasi po ang premise niya, kailangan may mabasa daw po ako, propeta daw, no? Na, tawag na ito, na nagsasabi daw na distinctions daw, kumbaga umiiral ng sabay. So, mamaya, debunk natin yan. I-remind mo ako ng 3 minutes na lang ang naiwan pro siya, at least mabigyan natin ng diin yun. Okay, ano po ba yung iisang Diyos? No? Ang iisang Diyos, tandaan po natin, ang Diyos ay iisa lamang sa kanyang kalikasan. Ngunit may tatlong hiwalay, ngunit hindi magkakahiwalay, no? Na sa hindi magkahiwalay na persona, no? Ang Ama, Anak, no? Which is yung anak, referado po kay Kristo, at ang banal na Espiritu, yan po yung terminolohiyang Trinidad. Ay hindi, no? Ay hindi po matutulan sapagkat yan po ay biblical. Letra por letra, konsepto, text at batay sa mga teksto nito. Pangalawa, no? Mga patunay at tungkulin ng bawat persona. Kasi ang Ama persona yan, sabihin, person yan eh. Yung anak, person yan. Ang Espiritu Santo, person din yan. Ngayon, no? Dito po, may bawat, kumbaga, may mga tungkulin ang bawat personang ito. Ito po number 2. Yung Diyos Ama po, makikita natin, pinagmulan ng lahat ng tagapag-alaga, no? At nagpadala ng anak. Mababasa po natin yan sa Mateo chapter 6 verse 9 at saka John chapter 3 verse 16. No? Yung Diyos anak naman po, ganap na Diyos at tao at tagapagligtas at eksaktong larawan ng Diyos sa Juan 1:1 at saka sa Hebreo 1:3. So tandaan po natin, iba po yung nilalarawanan, iba po mismo yung larawan, yung naglalarawan doon sa larawan. Okay? Banal na espiritu, aktibong presensya ng Diyos, no? Yan tinatawag nating tagapagpayo, yung comforter natin at espiritu ng katotohanan. Mababasa po natin yan sa Juan 15:26 at saka sa Acts chapter 5, 3 and 4. Pangatlo, pagkakaisa at pagkakapantay ng Trinidad. Pagkakaisa o pagkakapantay ng Trinidad. Alin saan po? Sa authority, no, sa otoridad, no, sa iisang Diyos, no? Ang tatlong persona, yun ang sinasabi ko kanina, na magkakapantay sa karangalan, kapangyarihan, iisa sa layunin, at nagtutulungan sa paglikha, no? Sa pagtubos at paglilingkod. Yan yung mga doktrina. No? Yan po yung Trinity. Kaya marami tayong tanong kanina, hindi naman sinasagot. Kaya lipat na lang tayo ng lipat sa ibang talata. Bakit po? Kasi hindi niya naman masagot yung tanong. Mamaya sagutin natin yung kanyang tanong. No? Ngayon po, ang challenge niya, meron po bang propeta, no? Na nagsasabi, no? Na meron pong tatlong nag-i-exist sa isang kapahayagan? Meron. Sino yan? Si David. Propeta ba si David? Abay, oo.
I-challenge mo ako mamaya. Then, dito po, basahin natin sa Psalms, chapter 3. Ito hanapan mo ako mamaya ng talata na propeta si David. Ayan. Yan talaga, hindi ako magsabi sa iyo na, ay, hindi ko pa nilatag, bro, kaya next question na lang. Hindi ko sabihin sa iyo yan, ako nag-challenge sa iyo. No, pero po, yung challenge mo, propeta, no, kumbaga nagpapahayag, no, ng pagkakahiwalay ng anak, ama at Espiritu Santo. Mababasa natin po yan dito sa Psalms chapter 33 verse 6. By the word of the Lord were the heavens made in all the host of them by the breath of his mouth. Tandaan po natin, itong word, no, separate siya sa Lord. At ang Lord ay separate siya dito sa breath o yung diwa. At ang diwa ay separate po sa word. So kung titingnan po natin ito sa Hebrew, itong breath din ay ruach, Holy Spirit. At itong Lord naman, ito naman yung tetragrammaton na YHWH. At itong word naman po, kung tingnan po natin sa Septuagint, LLX, Greek, yan po ay logos. At ginamit po yan sa John 1:1 na Panginoong Hesukristo. Kasi ang sabi niya, sa pamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit, otak mo, at lahat ng natatanaw, roon ay sa pamamagitan ng hinga ng kanyang bibig. See? Ano po ba yung Trinity? Kasi minsan po, kung titingnan natin sa Biblia, ang salitang God ay ginagamit siya sa title, ginagamit din siya as proper noun, depende po, no, sa approach o dealing po, no, ng konteksto. Sige, thank you po. Ayan, nadibang po. Tandaan po natin wala tayong tutol kung sinabi ng Diyos ay alone. Bakit? Iisa talaga ang Diyos. Kaya nga Trinity. Pero pag sinabi mo talagang tatlong Diyos ang Trinity, ipapadefine ko naman sa iyo mamaya ang Tritheism belief, kung anong pinagkaiba ng Trinity at Tritheism. Ipapadefine ko sa iyo yan mamaya. Ngayon, marami siyang ginamit. May Psalms, Deuteronomy, Exodo, Chronicles na sinabi po ng Diyos na I am. Walang problema sa I am. Kasi ang specific na I am, wala sinabi pater alone. Wala. Kundi ang sinabi po doon ay pangalan ng Diyos. No? Kung baga bro, adjective. Hindi po yan tumutukoy sa ama lamang. Ay mali pagkaunawa mo doon. No? Kaya tinanong po natin sa Isaiah 9:6 kanina, kaninong anak yung tatawaging Diyos na yun? Sino yung may anak doon? So doon pa lang po, madidebunk na siya kasi tatawagin yung anak ng Diyos. No? Is cross reference sa Galatians chapter 4 verse 4. Madidebunk siya. Ngayon, kung titingnan po natin, mga kaibigan, may mababasa po tayo sa Biblia na Trinity. Yung oneness po, wala talagang mababasa. Oneness God, walang mababasa sa Biblia. Oo. Ngayon, mas lamang po yung ating tindig kaysa kanyang tindig. Bakit? Hindi po kasi mababasa. Yung sa atin ay mababasa. Kung titingnan po natin, yung kanyang latag ay hindi talaga organized, magulo, no? Palatagan, wala kang punto na makita kasi puro lang talaga talata, wala naman tayong tutol. Kaya tinanong ko kanina doon sa Hebrew, hindi niya pa daw 'yon inaral. Dapat tayo, kung baga alam mo yung Hebrew, alam mo lahat yung prinsipyo kasi yung salin na yan may kahulugan po yan. No? Doon po sa pinanggagalingan, sino ba talaga? May mababasa ka ba talaga sa Biblia na one is God? May mababasa ka ba sa Biblia na isang person lang? Paano ngayon ang Psalms 33 verse 6? So ngayon, dahil nasagot natin yung challenge mo, debunk na agad yung hamon mo sa akin. Debunk ka na agad. Bakit po? Kasi ginamit po dito sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang langit at lahat ng natatanaw. Roon ay sa pamamagitan ng hinga ng kanyang bibig. Tatlo po nag-i-exist ang Trinity. Yung Logos, tapos yung Tetragrammaton, YHWH, at saka Ruach.
Okay, po. so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagpapahayag ng ating second speaker. Dako tayo mga kapatid sa unang pagtatanong ng ating first speaker. Brother Ron ng Oneness, your time starts now. Okay, so unang tanong ko sa iyo. Sabi mo sa Psalms 33 verse 6 kumpleto diyan ang Yes. Trinity. So diyan ba sa talatang yan nag-usap ba silang tatlo diyan? Yes or no? Alam mo, yes. Bakit po? Kaya nga sinugo eh. Paano, katulad na sinasabi ko, once na may command, kailangan may communication yung dalawa. Kinausap. At sa katandaan po natin ang konsepto ng Diyos, hindi kailangan mag-uusap tayo para magiging Trinity. Kaya hindi ganon. For example, Brother Ron, kailangan ba natin talaga mag-usap na dalawa para mapatunayan mo na tao rin si Brother Ron? Napaka-illogical naman pong prinsipyo yung ganon. Kundi, okay. Okay, so ibig sabihin hindi na kailangan pa mag-usap na ang mag-usap yung tatlong persona na patunayan mo na Diyos ang bawat isa. Yes or no? Sabi ko, it doesn't mean na ang batayan natin, pag hindi siya mag-uusap, ay hindi na siya person. Mali yun. Kaya nga sabi nga ni Kristo, sa talata sa Biblia, hindi ako nag-iisa. Ang sabi po ni Kristo sa Juan 8:16, kundi ako at ang Ama. Ibig sabihin, bukod po yung person ng Ama niya, bukod din yung kanyang person kasi hindi na siya nag-iisa eh. Isa yung isa. Patay tayo doon. Sa Diyos po, isa. Sa person, tatlo. Okay, next question. Sabi mo hindi nababasa ang oneness. So ano ba ang pagkakaintindi mo sa oneness? Okay. Ang pagkaintindi ko po sa oneness, Diyos po ng mga Pentecostal na wait lang. Huwag kang tumawa muna. Na yan po ay umusbong lamang noon pong 3 siglo na naging agam-agam. Marami pong pinagmulan yan eh. Doktrina nyo. Kaya hindi biblical. Next question. Okay, next question. Sabi mo yung yung father single person yan. Ang tanong ko, strawman ba yung Father Yahweh alone? Yes or no? Magiging strawman siya kung gawin mong person. Pero pag gawin mo pong Diyos, iaral namin yun talagang iisang Diyos pero may 3 persons. Kaya nga na-debunk yung argumento mo sa propetang si David sa Psalms chapter 33 verse 6. Debunk. Okay. Next question. Okay, so ano ba ang pagkakilala ni King David sa Diyos? Mag-isa ba at tinatawag niyang Ama? Yes or no? Mag-isa siyang tinatawag na Ama. Ang pagkakilala po ni David, may 3 persons in one God. Yan yung mababasa natin sa Psalms 33 verse 6. For example, sinabi ni David doon, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Psalms 110 verse 1. So, napapakita po doon, may YHWH at Adonai. Magkaiba po yun, bro. Next question. Okay. Next question. Yung Father, Diyos persona at ang anak, Diyos din na ibang persona din? Yes or no? Walang din. Ang Ama, Diyos. Ang Espiritu Santo, Diyos. Ang anak, Diyos. Iisang Diyos. Hindi din. Kasi pag sinabi mong din, dadami yung Diyos natin yan, Brother Ron. Pero pag Diyos, iisa lang. For example, si Ron, tao. Si Brother Dino, tao. Pero may isa-isa yung ating katauhan. Hindi tayo ay 2 katauhan. Okay? Ganun po ang tamang pagkagamit. Next question. Okay. Next question. Ano ang biblical na turo? One God the Father of all or one God in 3 person categorical? One God in 3 distinct person. Mababasa po kasi natin yan sa Psalms 33 verse 6 at sa Genesis chapter 1 verse 1, Elohim ang nakalagay doon. Yung Elohim, tingnan mo sa Hebrew, ang I am ay plural. Hindi po yan singular. Kaya wala kang mababasa, even sa Bible Dictionary, absolute. Wala kang mababasa ganun. Kundi compound. Opo. Okay, so since malinaw naman yung tanong ko, yung categorical, no? Ibig bang sabihin, kasi pinili mo yung one God in 3 distinct person eh. Ibig bang sabihin, unbiblical yung one God and Father of all? Yes or no? Unbiblical po. Yes, unbiblical po ang paniwala po ng Pentecostal kasi hindi naman galing yan sa Biblia eh, kundi self-interpretation nyo lamang yan.
at may mababasa po akong reference, inaral ko yan, umusbong lamang po kayo mga huling siglo na, hindi ngayon ginamit noong unang siglo. Hindi po. Next question please. Okay. Tama ba na may mabasa tayo Yahweh, Father, alone? Meron wala? Wala. Letra por letra, magkasunod, magkadugtong, walang labis, walang kulang, wala kang mababasa. Nga siguro kung chap-chapin mo, posible meron. Ang mababasa kasi natin dito bro, na hindi mo mapapamalian, ang Panginoon sabi doon ay iisa. Pero doon sa iisa po, compound yun bro. Kasi si Kristo Panginoon, yung Ama Panginoon, pero iisang Panginoon. Ganon po sa Diyos. Okay. Next question. Pag sinabing alone patungkol sa Father, may kasama? Wala. Categorical. May kasama siya kung person, pero po kung pagka-Diyos, ay wala yun, alone nga eh. Kasi ang doktrina kasi ng Trinity bro, hindi naman maraming Diyos, kundi iisang Diyos. Kaya sa iisang Diyos, alone yun, isa lang talaga. Pero may tatlong persona. Yan ang biblical, Psalm 33 verse 6. Mababasa. Next question. Next question, sabi ni Yahweh, ako nga. Sabi ni Kristo, ako nga. Ang tanong ko, siya ba yun? Yes or no? Kung pagka-Diyos, hindi, kung person, hindi lang. Objection, Mr. Moderator. Pwede bang iuna mo na yung categorical para alam Sige kung po. anong ibig niya sabihin? Paulit. Sabi ni Yahweh, ako nga sa OT. Sabi ni Kristo, ako nga. Ang tanong ko, siya ba yun? Yes or no? Yes or no? No, kung No. person pong pag-uusapan. Pero pagka Diyos, yes. Kasi po si Kristo na paloob sa isang Diyos, siya po yung second person sa Trinity. Kasi tinutukoy sa Biblia, Old Testament, Trinity, hindi po oneness God ng Pentecostal, bro. Mali po yung pananaw mo dito. Sa person, tandaan po natin, 3 distinct persons in one God. Kaya hindi namin aral na maraming Diyos, kundi one God in 3 distinct persons. Yan ang biblical. Next question. Okay, so meron ka bang saksi ng mga propeta, apostol na nakasalamuhan nila mismo yung tatlo simultaneously? Ay, okay, time na pala. Okay, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate. Dako tayo sa ating rebuttal, pero bago yan, shoutout muna kay Lenny, Amen Bro, Dino Diaz, Erwin Abaliana, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Samson Rosin, sabi niya, hindi mo pala alam ng aral ng UPC is galing at karugtong ng mga aral ng mga apostol. Shoutout din kay Iggy Boy Kilat, galing talaga ni Bro Dino, congrats bro. Shoutout din kay Mauro. Sabi niya, Isaiah 9:6, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay isang anak na lalaki. So, basahin nyo na lang. Shoutout din kay Erwin Abeliana, Soul, Spirit, Body, Warrior. Sabi niya, napakaganda ang mga sagot ni Bro Dino. Shoutout din kay Brother James Dinya Marifute. Shoutout din mga kapatid kay Brandon Salyot, Psalms 110 verse 1, sino ang isang Lord? Shoutout din mga kapatid kay Lelich Robena, Elohim, YHWH, and Jesus ang Espiritu ng Diyos. Spirit ng Elohim. At tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Dako tayo sa rebuttal. At mauna dito syempre, Brother Ron, your time starts now. Okay, so muli magandang gabi sa lahat mga kapatid. Doon tayo mismo re-rebut doon sa mga sagot niya sa mga tanong natin, no. So una, tinanong ko siya mga kapatid, sa Psalms 33 verse 6, tinanong ko siya kung kumpleto ba dyan na nag-uusap. So sabi niya, hindi naman daw kailangan mag-usap. So hindi naman doon, ang talata hindi naman patungkol doon sa, wala namang sabi dyan na, wala namang ibang thought dyan na present yung first, second, and third person. So, unawa lang talaga ni Pastor Dino yan, no? So, tinanong ko siya, ano ba ang pagkaintindi mo sa oneness? Iwan ko sa sagot niya. Basta, yun yung sagot niya. Ang oneness, the state of being one. Yun lang ibig sabihin nun. May mababasa ba tayo na one God sa Biblia? Verbatim? Meron. Kasi, oneness is the state of being one. One God. So, biblical ba yun? Siyempre, biblical. Ano ang unbiblical? One God in 3 person. Ano ang biblical? One God lang. Kayo pala
dadagdag ng ano ng characteristic ng Diyos kasi tatlo ang persona. So ito pa, tinanong ko siya kasi yung Father single person, ang tanong ko, Stroman ba yung Father Yahweh na alone? Ang sabi niya, yes, Stroman daw yun. Yes, kasi ang sagot niya eh. So, yun yung sagot ni Pastor Dino, mga kapatid, no? So, nasa kanya na yan. So, tinanong ko pa siya, ano ang biblical na turo? One God and Father of all or one God in three persons? Sabi niya, one God in three persons daw. Distinct three persons. Ngayon, nag-follow up question ako sa niya, ibig bang sabihin yung one God and Father of all, unbiblical? Ang sagot niya, yes, mga kapatid. Ang sagot niya, yes, unbiblical daw. Hindi daw galing sa turo ng Biblia. Yan ang sabi ni Pablo. Mga kapatid, Ephesians 4:5, one God and Father of all, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasaibabaw sa lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat. Tapos sa'yo, unbiblical. So, wala na tayong magagawa dyan, mga kapatid, no? So, ito pa, tinanong ko siya, tama ba na may babasa tayong Yahweh, Father, alone? Tama. Tinanong ko siya kung meron bang mabasa o wala. Sabi niya, wala daw. So, akala ko ba nakikinig si Pastor Dino kanina sa presentation ko? Ang dami kong nabasa doon eh. Tatlo yun eh. Tatlo sa alone, tatlo yun sa Yahweh na Father. Ebidensya yun eh. So, tinanong ko pa siya, pag sinabing alone, patungkol sa Father, may kasama? Wala. Sabi niya, may kasama. So, ewan ko lang kung meron ba siyang talata na kukontra doon sa mga talatang sinitas ko kanina kasi andun napaka ano na doon eh malinaw na doon eh na yung Father walang kasama ano ba yung Father, single person, di ba? Person yung Father eh. Isabi mo pag person ang pinag-uusapan, may kasama talaga yan, pero kung Diyos, syempre alone yan. Ano ba ang Father? Diyos at the same time, single person sa inyo. O tapos sasabihin mo, may kasama pala. Ito pa, ang sabi, tinanong ko siya, sabi ni Yahweh, ako nga, sabi ni Kristo, ako nga. Tinanong ko siya, siya ba yun? Ang sagot niya, no! No, ang sagot niya, mga kapatid. No daw. Kasi, yung ang pinag-uusap, ang doon niya is, no, kasi, persona, may kasama ang distinct persona yun. Yan bang Yahweh, di pa Diyos yun? At si Kristo, Diyos yun? Tapos, no ang sagot mo. So, yan. Maganda ang aming pag-uusap ngayon, mga kapatid, no? Ito, ang sabi ko kanina, bakit ako nagne-next question at di sumasagot sa talatang, siyempre, hindi ko pa ginamit eh. At alam naman ng bawat panig na may rules tayo. Ako, inano ko talaga yun, hindi ko talaga sinagot yun. Bakit? Para makapag-focus, Pastor Dino, doon sa presentation ko, makapag-focus siya doon mismo sa presentation ko na magtatanong siya mismo doon lang talaga. Para hindi masayang ang oras. Sayang naman kasi ang presentation ko kung hindi niya tatagpuin. Kaya hindi ko sinagot yung mga tanong niya na hindi ko naman nilatag. At nasa rules yan. Kung ano ang nilatag, doon lang ang focus ng tanong. So, ito pa, si King David daw, syempre wala naman tayong tutol doon sa Psalms, no? Na the Lord sit unto my Lord. Kaso lang, kung napapansin ninyo mga kaibigan, yung the Lord, yung Yahweh doon, sit unto my Lord, syempre yung unang Lord, all capital letters yun eh. Tetragrammaton yun eh. Diyos yun. Na kung itatagpo natin sa three persons niya, yung unto my Lord, Adonai, ibig sabihin, hindi siya kabilang doon sa Yahweh.
yung Jesus Christ nyo? Kasi Lord sit unto my Lord. Ang Lord ninyo, 3 distinct person yan, Yahweh. Base doon sa Deuteronomy 6:4 na Shema. The Lord our God is one Lord. 3 persons ang ano nyo doon ang tawag ito. Interpretation nyo doon. Ibig sabihin mo pag the Lord sit unto my Lord, yung Adonai na Lord na ikalawa, hindi na yun Diyos? Di ba si Kristo yun para sa inyo? Hindi na siya bahagi ng Yahweh? Akala ko ba membro si second person ng God Trinity ninyo? Ngayon, hindi nila nanonotice yan. Ito pa mga kapatid, siyempre, ang sabi ni Pablo, one God and Father of all. Pag sinabing Father of all, mga kapatid, meron pa bang ibang ama? Sige nga. Meron pa bang ibang ama? Di ba alam naman natin sino yung nakapropesya doon sa Isaiah 9:6 na ang kanyang pangalan ay tatawaging Everlasting Father? Sino ba yun? Na ibig bang sabihin, kasi distinct person Doon tayo nakaano sa distinct person yun. Ang first person, distinct doon sa second person. Ang sabi ni Pablo, one God and Father of all. Ano pala si Jesus Christ? Everlasting Father. Tatanggapin nyo talaga na dalawa ang ama nyo. Yung second person nyo, both Father and Son of God. Yung second person nyo. Ayun. Suppose, hindi niya, wala kasi siyang medyo latag na na sasalubungin ko sana ang tanong, yung mga talata sa presentation niya. Yung John 3:16, hindi ko na yun sa kanya Kasi nakakaintindi naman natin doon. Hindi naman yun, doon yung God ba doon, 3 person o first person, at saka yung Son, Diyos anak, dalawa talaga ang Diyos nyo. So pa, doon sa mga talatang ginamit ko at yung mga taong involved na binigay ko kanina, hindi man lang niya ginalaw ni Pastor Dino, si Moises lang, pero nasagot naman natin ng tama. At sa si King David, nasagot naman natin ng tama at na-refute pa. Ngayon sa rebuttal. So, ano pa mga kaibigan? Wala na kasi akong ano sa kanya Ano pa pang i-rebut ko sa kanya? Yung hindi rin niya nilinaw yung I am. Yung I am ba singular personal pronoun? Pag sinabing singular, imposible naman na magiging plural pa yan. Singular na nga I am that I am. Inakausap ni Moises. Tapos nakilala ni Moises. Sino yung I am niya? Father daw Tapos ang pagkakilala ni Moises sa Father, alone. Tapos yung mga ko kanina, okay, thank you. Okay, dako tayo mga kapatid sa second cross ng ating second speaker. Sir Dino, your time starts now. Okay. Yun bang ama ay person, bro? Yes or no? For me, yes, kasi yun yung nagkatawang tao at si Jesus Christ yun sa New Testament. At sabi ni Jesus Christ sa 2 Corinthians 6:18, at ako'y sa inyo'y magiging ama. Sabi ng makapangyarihang Panginoon. Sulat yan ni Pablo, at si Pablo naniniwala sa one Lord, at siyang one Lord na yun ay si Jesus Christ. Next question. Okay, next question. Ang Panginoong Hesukristo din po ba ay person? Yes or no? Magti 10 seconds ako kasi gumamit ka ng din Din. So hindi ko yan sasagutin ng wala akong din may may tanong ka na din So hindi ko sasagutin yan. Okay, next question.
So sabi mo, ang Panginoong Jesucristo person, yung Ama ay person. So tanong ko sa iyo, sa Juan 8:16, sabi po doon, and yet, if I judge, my judgment is true, for I am not alone, but I and the Father that sent me. Tanong, mali ba si Juan sa isinulat niya dito sa talatang ito o tama si Juan? Paki-kompleto, paki-clarify lang, Brother Rasha. Ano objection, yung moderator. talata? Kasi parang, ano yan, John 1, Okay, verse okay. 16? So, ganito. Nakatigil. Objection mo na, Pastor Dino, tapos clarification Yeah. tayo Ulitin ko na lang, moderator, Okay, para wala proceed, na pong proceed. hindi nakahaba. Okay, sabi mo kasi, yung Ama ay person, ang Jesucristo ay person, o Panginoong Jesucristo person, hindi ko gamitan ng din. So, tanong ko sa iyo, sabi po sa Juan 8:16, no? And yet, if I judge, my judgment is true, for I am not alone, but I and the Father that sent me. Tanong, tama ba si Juan nang naisulat niya ang talatang ito o mali si Juan? Categorical. Of course, tama si Juan kasi yan ang nakasulat, pero mali ang interpretasyon mo. Hindi naman nag-iisip si Juan dyan na kapag sinabing hindi ako nag-iisa patungkol kay Kristo, sabi siya nga, may first person din, na Diyos din, na distinct sa akin na Diyos, anak. Hindi naman siya nagsasabi niya. Diyan umiiral ang tawag nito, dual nature of Christ kasi hindi niya pinapatay kanyang sarili. Okay. Next question, ayon sa Juan 8:16, sino po yung first person dito, bro? Walang first person dyan kasi hindi ako naniniwala sa first person, second person, and third person. Next question. Okay, kung wala kang first person, yun bang spokesperson ayon po sa sentence? Yan ba ang first person, yung spokesperson? Yes or no? Si Jesus Christ, sabi niya rito, at kung ako'y humahatol, ang Objection, hatol ko'y moderator. totoo. Ang tanong ko kasi, moderator, yes or no? Di ba totoo? Ayon po sa sentence o ayon po sa grammar, pag sinabi pong spokesperson ay siyang ginagamit na first person, yes or no? Yes or no muna ha. Tapos explain. Okay. Sige. Base sa talata, yes, kasi siya yung Yes. spokesperson. Then, ang problema lang dito naman kasi, hindi naman siya nag-iisip na katulad ng iniisip mo na pag sinabi niya hindi siya nag-iisa, ibig sabihin may kasama siyang first person na Diyos. Hindi naman ganun eh. So siya dahil po, okay. ay sorry. Sige. Next sorry, question. bro. Next nag-interrupt question, ako. next question. Okay, dahil sabi mo, ang spokesperson dito o ang speaker ay si Kristo. Tanong, dahil may first person with spokesperson, sino naman ang second person ayon po sa grammar ng talatang ito? Sino? Walang second person dyan kasi base sa talata, hindi nagko-conclude dyan na ang first person nagsasabing hindi siya nag-iisa kasi may yung second person nagsasabi hindi siya nag-iisa daw, pero may first person pa na Diyos, walang ganun. Okay, Iisa lang sabi mo, sige po. Okay, sabi mo, walang second person. Ano pong salita ang ginagamit sa second person? Ano ba? Base sa talata? Grammar. Proceed sa sagot. Hindi ko maano yung question niya kung ano bang ibig niyang Objection, sabihin. moderator? Okay, objection Pastor Ano Dino. ba talaga ibig niyang sabihin? Hindi, ang tanong ko, ayon sa talata, ano yung salitang ginamit sa second person? Okay, so ano naman to? Okay. Ng open-ended naman. So, Bro Ron. Okay. Okay, 10 seconds kasi hindi ako naniniwala talaga sa second person eh. Basta gagamit ka ng second person, mag-10 seconds ako kasi hindi ako naniniwala sa second person. Okay, Next hindi tayo question. nawala sa second person. Okay. So, susunod ko na tanong, may mababasa ba tayo sa Biblia, letra por letra na salitang Trinity, yes or no? No. Base sa original, yung early Greek manuscript, walang mababasa kasi yung Trinity, derive yan doon sa Latin term na Trinitas, which is not
Kasi ang early manuscript nasa Greek eh. Next question. Okay. Okay, sabi mo walang mababasa po sa original. Ano po ang Greek word ng salitang Trinity? Kung hindi walang Trinity kasi ang Trinity kasi Objection, derived Moderator. kasi yan. Objection, Objection, Moderator. proceed. Objection. Malinaw po ang question ko. Kung wala po sa original manuscript, sabi mong salitang Trinity, ano ang Greek ng salitang Trinity? I need Greek word Trinity. So, Walang dito. sa Okay, proceed lang sa explanation. Yung word na wala, tinatanggap ko yan ha, sa valid. Wala. Answer. Proceed bro, Ron. sa base sa kasi yung may categorical no. Una muna ako sa sagot na categorical. Wala pala. Hindi mo na So, ang malaman Greek naman. ang Greek ng Trinities wala talaga. Pero base doon sa kasi na derive na ito ng Trinity came from Trinitas. Kung hindi ako nagkakamali, parang triada. Kung hindi ako nagkakamali, Next triad. question. Yun yung sagot. Okay. Okay. May mababasa ba ako no sa Greek? Ito na lang. May mababasa, sabi mo triad, no? Ayon ba doon sa Greek, ginamit din ba ang triad, yes or no? Na Trinity. Walang ginamit Wala. kung i-ano sa God na 3 person. Refers to God as 3 person. Sabi mo, Time. Ay. Okay. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng second speaker. So dako tayo sa ating rebuttal ng second speaker. Shoutout muna kay Reggie de la Cruz. Ang Oneness at Trinity, imbentong aral lang iyan ng bula ang mga ngaral. Shoutout din kay Brother James, di niya alam ang Greek word ng Trinity. Shoutout din kay Warrior, pangalawang pagkatalo ni Ron. Shoutout din kay Erwin Abaliana, 3-0. Samson Rosin, kaya para sa akin ang ama ay hindi person yan. Ang anak ang spokesperson dahil yan ang persona sa manifestation kaya walang first, second, and third. Shoutout din kay Danny de la Cruz, wala na, UPC Wendang na. Cliff Calamba, haha, pang 3 loose streak na si Ron sa debate. Erwin, Juanes, sumuko ka na Ron, napapalibutan ko na ikaw. Shoutout din kay Johnny Kapampangan, good evening po sa lahat. Pastor Juby Aguilos, finish na ang UPC. Shoutout din mga kapatid kay Erwin Abaliena at dito din kay Larry Ortega Laptapon. Ayan, ang Ama Spirit, paano mapako sa krus ang Spirit. Ayan. So mga kapatid, dako tayo sa ating second rebuttal. Brother Ron, your time start. Pastor Dino. Proceed bro. Ayan kung napapansin po natin mga kaibigan, sabi ko sa kanya, John 8:16, yun bang ama ay person, yes or no? So yung anak daw po, yung Hesus Kristo ay person. Sabi ni Kristo, sabi ko, tama ba si Juan nung isinulat niya ito? Nasabi ni Kristo, hindi ako nag-iisa, kundi ako at ang ama nagsuko sa akin. Tama ba si Juan? Yes or no? Yes. Doon pa lang, tumbling na naman. Okay? At tinanong ko, sino po ang first person ayon sa John chapter 8 verse 16? Wala daw. Wala. Kung wala pong first person, anong tawag mo, brother Ron, sa spokesperson, hindi first person? Kaya tinatanong po natin, may tagapagsalita at mayroon pong kausap o mayroon siyang kinausap o binanggit. Ang binanggit niya yung ama. Hindi makikita natin may first person, may second person. Iwas pusoy. Ngayon, kung titingnan po natin, no, sa mga talata po na kanyang ginamit, wala kang mababasa na one is God. Sabi, alam mo, yung mga tricky argument ni Brother Ron, na sabi niya, ano mababasa sa Biblia? One God. Ano ka ba, Brother Ron? Yung one God, Trinity nga yan. Bakit po? Kasi ang Trinity, one God in 3 distinct persons. Wala kang reference, ako meron. Tingnan mo dyan sa Septuagint LLX kung hindi Godhead Trinity ginamit dyan. Sa lahat ng God na kinote mo. I-challenge mo ako mamaya. Ngayon, wala kang reference kung self-interpretation.
O sabi, hindi ilan ang ngayon ang ama? May tutol ba tayo doon sa titulong ama? Kasi sa salitang titulong ama, wala kang mababasa na isang person lang. Kundi ang mababasa po natin doon sa ama, si Kristo tinawag po na ama. Ang banal na espiritu tinawag po na ama. 1 Corinthians chapter 15 verse 28. Yung ama na tinutukoy na God po doon, Godhead Trinity. Even sa ginamit mong Philippians, Godhead Trinity pa rin. Kulang sa research si Brother Ron. So ganun pa lamang, wala siyang mababasa sa Biblia buhat sa simula hanggang matapos na makonklusyon niya. Ang hinahanap natin, oneness God. Kahit anong salin, Brother Ron, oneness God, wala. Ako may mababasa akong Trinity. At the same time, hindi niya alam kung anong Greek word po ng Trinity. Ang Greek word po ng Trinity, triad. Yan, Brother Ron. May mabatanong, may mababasa ba tayo? Pasalamat ka, naubos yung oras. Tanungin ko rin siya sa Hebrew, ano ang Hebrew word? Sabi niya, wala. Paano wala? Kung ang lingwahe ay may iba-iba, may katumbas na salita yan, Brother Ron. Kaya nga, may salita. Ano ngayon po? Sa Greek, ang salitang God. Di ba ay Theos? Ang Greek ay El. Ang Hebrew ay El o Elohim. Ang El po yan ay singular. Ang ginamit mo, plural. One God na Elohim, refer po yan, referado po sa Trinity. Marami ho tayong reference. So sa Biblia, nababasa po Trinity. Pakita ako sa inyo gusto kong ipakita sa inyo para ma-debunk na si Brother Ron. Actually, debunk na kanina pa lang. Unang latag, pangalawang latag. Wait lang. Gusto ko basahin sa inyo sapagkat ang Oneness Pentecostalism, also known as Apostolic Pentecostalism, Jesus' name, Pentecostalism or the Oneness movement, is a non-Trinitarian movement of Pentecostal Christianity that emphasizes the absolute oneness of God in full deity of Jesus Christ. Sabi niya, teaches that God is a singular divine spirit undivided and without distinctions of persons. Yan ang aral nila. Debunk na kay Propeta David. Debunk, sabi niya kanina, meron ka bang apostol na mababasa, no? Na distinct po yung person. Meron. Sino? Si Matthew. Matthew chapter 3 verse 16 to 17. Tingnan mo. Pakinggan natin. Sa isa pong pangyayari. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened, no, unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, enlightening upon him. Upon him, sabi kay Kristo, and lo, voice from heaven saying, this my beloved Son, in whom I am well pleased. So nakita po natin na magkahiwalay po yung persons na yon. Ngayon, may mababasa ba tayo na iisa po sa pagka-Diyos yung person? Iisa po yun, no? Iisa sa otoridad, iisa po sa esensya. Tingnan po natin ang Mateo 28, 19. Anong mababasa po natin dito? Tingnan ninyo. Sabi dito, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name, singular hindi name sa, in the name, napaloob po doon sa name, which is onoma, authority and essence, nakalagay, of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. So this thing pa, of course, may end. Ano bang end? Bukod. Halo. Ngayon, ituloy po natin ang reference na yan. Sabi niya, divine spirit undivided and without distinctions of person, pero inamin niya distinctions who reveals himself, doon po sa Juan 8:16, no? In various ways including as the Father and of the Holy Spirit. This theology is often categorized by scholars as form of modalistic monarchianism. True oneness theologians have sought of distinguish their belief from historical, no, Sabellianism and Patripasyanism. Mga saltikin po ito, mga heretic po ito. Kung baga, mga sinumpang doktrina. Hindi po
biblical. Ngayon, saan po ba yan nagmula, mga kaibigan? Itong Sabellianism. Saan ba nagmula yun? Ito po, itong mababasa po natin yan. Yung Sabellianism, no, ay nag-start lamang po yan, mga kaibigan, sa panahon na po, eto, tingnan natin. Sa panahon na po ng around 3rd century, hindi po 1st century, sa pamagitan originating from Sabellius, teaches God is a single and unipersonal entity. Kaya mali. Hindi talaga siya nagmula sa mga apostol. Nagmula lang kay Sabellius. Okay, kay Sabellius. So ngayon, ang mababasa po natin, Trinity, letra por letra sa Biblia. Kaya Brother Ron, hanapan din kita mamaya, no, ng word na oneness God, letra por letra. Ito, tingnan ninyo sa screen, mga kaibigan, ha. Ito. Tingnan po ninyo. Ito. Ang sabi po dito sa Amplified Bible, and in the loud voice, they cried out saying, salvation belongs to our God, who is seated on the throne, and to the Lamb. Our salvation is Trinity. To give into God the Trinity, we owe our deliverance. So doon pa lang po, no, sa pagkaunawa po, wala ka talagang mababasa na oneness God. Kundi yung mababasa Trinity. Sabi naman ni Brother Ron, wala naman sa Greek, tinanong natin ng Greek, hindi niya daw alam. Sa pagkakaalam niya pa lang daw kung nagkamali man siya o hindi. So meron ba tayong mababasa na ang Trinity, ayon po kay Tertullian, ikinote niya po yung Thrice. Mababasa po natin sa unang Juan chapter 5 verse 7, chapter 5 verse 7. 1 John chapter 5 verse 7. Tingnan po ninyo. 1 John chapter 5 verse 7. Ang sabi po dito, mga kaibigan, ay Thrice. No? Ang sabi Trinity. Adjective. Paano ngayon yung Brother Ron? Tingnan mo pa yan sa lexicon. Sa Tyers lexicon, kung ano bang tinutukoy. Sabi niya, yung ama lamang. Binanggit niya rin sa unang Korinto. Tingnan natin, yung may isang ama. 1 John chapter 5 verse 20. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15 verse 28. Pansinin po ninyo. And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself subject unto him that put all things under him, that God may be all in all. Hindi po sinabi that the Son may be all in all, at hindi rin sinabi that the Father may be all in all, at hindi rin po sinabi that the Holy Spirit may be all in all, kundi ang sinabi that God may be all in all. Bakit po? Tingnan mo yan sa Greek. Yung Godhead Trinity. So yan po'y pagkakaisa ng persona. Okay. Okay, dako tayo sa second cross ng ating first speaker. Brother Ron, your time starts now. Okay, so unang tanong ko, yung Lord God, Yahweh, Elohim, according to King David sa 1 Chronicles 29 verse 10, refer to Father. Yung Elohim refer to Father. Ang tanong ko, tanggap mo ba ito, yes or no? Ano lang? Kung first person which is Father of Jesus Christ, no lang. Bakit po? Kasi po ang Yahweh, tandaan po natin, applied kay Christ, applied sa Holy Spirit, sapagkat ang Yahweh ay God. Subalit, ito may subalit, malalaman po natin, no, through the context kung ito'y referado lamang sa isang person. Subalit ang Yahweh, applied siya sa 3 persons. Next question. Okay, so next question. Premise. May nababasa tayo na Yahweh called Father. Ang tanong ko, may talata ka ba na ang Yahweh tinawag na gandasan? Meron o wala? Kategorikal. Meron tayong mababasa sa 1 Corinthians chapter 15 verse 28. Ang God po dyan ay Yahweh tetragrammaton YHWH. Kung titingnan mo ito sa Hebrew 15:28. Ngayon, itong 1 Corinthians chapter 15:28 ay tinutukoy po dito sa Greek niya, bro, sa Tyers lexicon, Godhead Trinity. Hindi tumutukoy sa one person, kundi person. Okay po.
Sige, premise. Ang tanong ko kasi gandasan. Sige, iwan na kita dyan. Next question, tanggap mo ba na yung kinikilala ni Moises na ama walang kasama ayon sa Deuteronomy 32 verse 6 to 12, tanggap mo ba ito o hindi mo tanggap? Hindi ko tanggap kung person ang tinutukoy mo, pero sapagkat Diyos tamang-tama pareho kami ni Moses sapagkat pagkakilala po ni Moses ay gayon din ang pagpapakilala sa kanya ng Diyos na I am. Ano yung I am? Sabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Kaya mababasa po talaga natin diyan yung kaisahan po ng Diyos na mayroong tatlong persona at nadibangka sa pamagitan ng kapahayagan ng mga apostol at ng propeta. Next question. Okay, next question. According to Propeta Isaiah, particular sa Isaiah 64 verse 8, Yahweh Father, at kinumpirma niya sa chapter 37 verse 16, alone. Therefore, yung Yahweh ni Isaiah, Father alone. Tanggap mo ba ito? Yes or no? Kung tamang unawa, yes. Pero kung maling unawa, no. Bakit kung tinutukoy na Father alone, iniwala kami sa isang titulo, Father, si Kristo Father, yung Holy Spirit Father, yung first person Father, kaya walang problema sa 1 Corinthians 15:28. Godhead Trinity. Even, tingnan po natin yan sa Septuagint, Godhead Trinity talaga bro, inaral ko na yan. Kaya wala kang mababasa na one person yan. Wala kang mababasa ng gano'n. Next question. Okay, next question. Tanggap mo ba na yung kausap na I am ni Moises ay sharing I am sa John 8:58 na kausap ng mga Hudyo? Tanggap mo ba na isang persona lang yan? Yes or no? Hindi po isang person yan sapagkat ang I am applied sa Diyos which is Yahweh, Elohim ang ginamit yan. At sa word na Elohim, nagkaroon po ng distinction sa person. First person, the Father. Second person, the Son. And the third person, the Holy Spirit. Ang cross-reference natin yan, o ang reference natin yan, ay ang Septuagint na ginamit dyan. Godhead Trinity. Next question. So, follow-up question ko. Therefore, 3 person ba yung kausap ng mga Hudyo? Yes or no? Yes, sa mga Hudyo po, 3 person. Unang-una, mababasa po natin sa Psalms chapter 33 verses. Kasi sapagkat sabi ni Kristo sa person nila, hindi ako nag-iisa, ako't ang Ama, sabi niya na siya nagsugo sa akin. Mga Hudyo kausap doon. At sabi na John 10:30, sapagkat Diyos, essence and nature, I and my Father are one in essence and nature. Next question. Sa Isaiah 9:6, everlasting Father, at alam natin na tinutukoy dyan ay si Jesus. Ang tanong ko, tanggap mo ba na dalawa na yung everlasting Father sa Trinity mo? Yes or no? Yes, kung person ang titingnan natin, pero kung sapagkat Diyos, no. Sapagkat ang tinutukoy po dyan pangalan, authority. Sa authority ay eternal. Bakit? Alin po ba yung eternal? Tatawagin sa pangalang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Yan bro yung pangalan which is singular po ang ginamit, applied sa anak, applied sa Ama, applied sa Holy Spirit in Matthew 28:19. Name, onoma. Next question. So tanggap mo na ang Son of God na si Jesus ay at the same time Father. Tanggap mo o hindi mo tanggap? Categorical. Ano lang, kung yan lang ang babatayan mo sapagkat tinawag din siyang bato? Objection. No lang nga. Apa. Ito ulitin ko ha. Tanggap mo na ang Son of God na si Jesus at the same time Father? Tanggap mo o hindi mo tanggap? Ito sagot ko, no lang nga. Hindi ko nga tanggap lang kung yan lang po ang pagkaunawa mo sapagkat tinawag siyang bato, tinawag din siyang Savior, tinawag din siyang uwas. Marami pong titulo. Subalit, ang sabi po kasi doon, hindi ako nag-iisa, sabi ni Kristo, ako at ang aking Ama na siyang nagsugo sa akin. Sinuportahan po ng mga apostol sa Matthew chapter 3, 16-17. Sinuportahan pa ni Propeta David no sa Psalms 33 verse 6. Next question. Okay, next question. Sabi ni Pablo, one God and Father of all. Kapag Father of all, ang tanong ko, may iba pa ba o wala na?
Sa person, yes, si Abraham tinawag ang father of all din eh. Father of all nation. Pero yung titulo ng pagka-Diyos, iisa lamang na-apply sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Kung father of all, si Abraham father of all din eh. So pero kung apply po sa Diyos, Trinity talaga bro. Hindi one person. Next question bro. So kung isa lang ang Father, sino yung first person o second person? Sino Okay. doon? Ang first person, the Father of Jesus Christ. Second person, Jesus Christ Himself. The third person, the Holy Spirit and Trinity. Ay, time na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second stage ng ating debate. So shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. Nandyan si Pastor Rene Medel. Father, tawag kay Jesus sa Isaiah does not mean identical with the position of God the Father, but in Hebrew means source of life, John 1:14. Bro James, sabi niya, what the heck, nakamangmangan yan. Greek word ng Trinity, triad ay Latin, not Greek. Shoutout kay Paharon Faith Anahaw. Congratulations bro, Professor Dino Diaz. Shoutout kay Samson Rosin Trias o Triados, ginamit ng mga corrupt na pare, kaya si Dino ay naniniwala sa pare. Shoutout mga kapatid kay Reggie De La Cruz. Walang ganyang talakayan sa debate ng mga apostol at mga kausap nila na tinatanong ang tungkol sa lingwahe, usapang demonyo iyan, sukulan ng mga salita. Shoutout kay Erwin Abaliana, isip ka na ulit ng bagong topic ron, baka makaisa ka man lang. Shoutout din kay Wilman Nieve, ayan na naman yung literal na pagkaunawa mo. Jedi Parinas, pinagdedebatihan katangian ng Diyos at kalagayan. Ang importante mga kapatid, you have faith at alam mo yung gospel. Wala namang ganyan ng pagtatalo ng apostles times. Di yan tayo maliligtas. Preach out the gospel instead. Ito din kay Pastor Ken. Congrats Dino Diaz. Wilman, gawa-gawa lang yung Trinity yan na nasa Bible, the Holy One of Israel. At kay Edong, shoutout at sa lahat ng mga SDAC, shoutout sa inyo. At nandyan din si The Bread of Our Soul. Parehas lang ang oneness at Trinity ni Dino, isa lang ang Diyos. Pastor Jeramel Amlon, bugbog na naman si Ron. Shoutout din mga kapatid kay Samson Rusin, ang gulo ni Dino, the Father Jesus Christ, first person, second person, Kristo. So mga kapatid, ako tayo sa final conclusion at mauna dito si Pastor Dino Diaz. Again, ang topic natin, oneness or Trinity. Your time start now, Pastor. Ayun, tawag nito. Bro Ron, maingay bro Ron. Wait lang bro Rasha. Okay. Sorry. Ayan. Sige bro, okay lang. So ang challenge ni Brother Ron, bigyan ko daw siya ng talata na may propeta na nagsabi na may persona na nag-distinct sa isa pong kapahayagan. So na-debunk po natin yung kanyang challenge sa Psalms chapter 33 verse 6. Nandoon po yung Ruach, nandoon po ang tetragrammaton na Lord, nandoon din po yung Logos, yung salita na siyang creator na sinabi po doon. Debunk agad. Ayan. At ang challenge niya, pero po, tama ba na propeta si David? Yes po. Nababasa natin yan sa Gawa 2:29 hanggang 30, propeta David. So yung Psalms po kay David, debunk na. Ngayon, meron bang apostol na nagturo na may three distinct person? Meron pa din. Debunk ulit ang pangalawang challenge. Ngayon, dito po mababasa natin sa Matthew chapter 3, verse 16 to 17. Una, nung binautismuhan si Kristo, siya po ay nasa laman at meron pong Espiritu Santo na pahayag sa kalapati, dumapo sa kanya at may nagsalita sa langit. Separated ba sila? Yes po, magkaiba po. Magkaiba po ang kanilang kalagayan, magkaiba po ang kanilang posisyon, subalit nag-umiral sa isang kapanahunan. Ngayon, kaya malinaw sa Hebreo chapter 1, verse 1 hanggang 2, ang Diyos ay nakipag-usap sa patriarka, sa mga magulang, sa propeta, at sa mga huling araw, kausap ng Diyos, ng kanyang ama, yung kanyang anak.
At doon po, tandaan po natin, no, sa Juan 17:5, ni-glorify po, nanalangin si Kristo sa kanyang Ama, hindi siya nanalangin sa kanyang sarili. Okay? Kaya sabi niya, i-glorify mo ang Ama, i-glorify mo ang anak, nang i-glorify ka rin ng anak. Hindi po sinabi, i-glorify kong aking sarili at ang aking sarili mag-glorify sa akin. Wala sa katinuan yun. Okay? At ang sinabi pa po, mga kaibigan, ang Ama na siyang nagsugo sa akin. Hindi niya sinabi, sinugo ko rin ang sarili ko. At John 10:30, ako at ang Ama iisa. Hindi po sinabi doon, tandaan po natin, ako rin ay siyang yung Ama. Wala pong sinabi eh. Kundi ang sabi ni Kristo sa Juan 8:16 na binasa niya sa Juan 8:58, kulang sa atras si Brother Ron sa konteksto. Balikan mo Brother Ron sa taas. Ano sabi ni Kristo? Hindi ako nag-iisa, kundi ako at ang aking Ama ay siyang nagsugo sa akin. Hindi niya sinabi, isinugo kong aking sarili sapagkat ang aking sarili ay aking Ama. Walang ganun eh. Kundi, tandaan po natin, wala tayong tutol sa iisang Ama, wala tayong tutol sa iisang Diyos, wala tayong tutol sa isang Panginoon, sapagkat ang lahat ng mga titulong yaan o mga pangalang yaan applied sa Ama, applied sa Espiritu Santo, applied kay Kristo, at nag-i-exist, tandaan nyo, sa isang kapanahunan o umiral sa lahat ng kapanahunan. May nabasa tayo, Trinity letra por letra. Hanapan mo naman kami, Brother Ron, oneness God, letra por letra. Okay? Oneness God, letra por letra. Hindi one God ha, kasi ang one God dyan, applied lamang sa Trinity, hindi sa oneness God. Hanapan mo kami letra por letra. Oneness God, walang labis, walang kulang. Kasi nabasa ko na sa iyo Trinity. At agree ka pala na may traya at trias po sa Greek. At nabasa natin sa Greek, nabasa pa natin ang shalosh sa Hebrew. Yun lang ang nakakalungkot si Brother Ron, kulang sa research, hindi niya alam ang Hebrew, hindi niya rin alam ang Greek sapagkat walang Greek, pero nakapagbigay ng Greek. At yung kanyang binigay, may nababasa. Ang Greek daw, triada. Iwan ko saan niya kuha yung Greek ng triada. Walang ganong triada, hindi Greek yan ha. No? So malinaw po mga kaibigan at kapatid, debunk po ang oneness na paniniwala, pero ang Trinitarians na natili na nakatayo pa rin. Okay, nabasa po natin, hindi na-define ang Elohim at saka Il, hindi po na-define ang plural, hindi po na-define ang singular, sapagkat nag-agree po sa ating tindig. No? Yun po sa talata, hindi tayo against, ulitin ko. Alright. Okay, dako tayo sa final conclusion din ng ating first speaker. Again, ang topic, oneness or Trinity. Brother Ron ng UPC, your time starts now. Okay. So, muli mga kaibigan, magandang gabi sa lahat, no? So, malinaw naman mga kaibigan ang resulta ng debating ito. Walang masyadong mabigat na argumento si Pastor Dino kasi yung mga unang presentation ko, hindi niya talaga direkta na napamali yun. Kasi base sa mga cross-examine ko sa cross-examine ko sa kanya nung rebuttal. Tinanong ko siya, yung Lord God Yahweh, Elohim, ito Elohim na ho ito mga kapatid ha. Elohim na ho ito. Yung Lord God Yahweh Elohim according to King David sa 1 Chronicles 29:10, basahin niyo yan kapatid. Refer to the Father ba yan? Tanggap mo ba ito? Sinabi niya, hindi niya tatanggap talaga. Hindi niya talaga tanggap ang nakasulat mga kapatid. 1 Chronicles 29:10. So, tanggapin na natin na hindi niya talaga tanggap yan. At doon naman sa, yung argumento niya na triad o yung Trinity, malinaw naman ang tindig ko dyan. Kaya, nasabi ko, kasi sa early Greek manuscript, wala talagang Trinity doon. Kasi yung Trinity came from Latin word term Trinitas. Latin na nga eh.
Ano, saan ba nasulat ang early manuscript? Sa Latin o sa Greek? Kaya nga na-derive siya sa Trinity in English term Trinity kasi came from Latin term Trinitas. Yun yung ibig kong sabihin kaya walang Greek diyan. So tinanong ko pa siya, may nabasa ba tayo na Yahweh called Father? Meron yes, meron. At may talata ka bang patunay na mabasa din ang Father, Yahweh tinawag na God the Son? Meron. So sa sa 1 Corinthians 15:20. Ang malinaw ang tinatanong ko, God the Son. So wala talaga siyang maipakita talaga kasi wala naman talagang mababasa. So tinanong ko pa siya, tanggap mo ba na yung kinikilala ni Moises, Ama, walang kasama? Hindi niya tanggap, mga kapatid. Ano pa pinagbabasa natin dito sa Deuteronomy 32 verse 6 to 12? Hindi niya tanggap na yung kinikilala na Yahweh ni Moises, Ama, walang kasama. Hindi niya tanggap kung person ang pinag-uusap. Ano ba itong Ama? Person ba ito? Di ba? Person ito eh. Person yung Ama sa inyo. Siyempre, ang tinutukoy ko, person talaga. Yung person ng Ama, yung persona na Ama, Diyos Ama, walang kasama. Ito pa, according to Propeta Isaiah, particular sa Isaiah 64 verse 8, at a father yun. At saka sa 37 verse 16, alone. So therefore, ang Yahweh ni Isaiah, Father, alone. Tanggap ba niya? Yes, tanggap naman daw niya. So, very good yun kasi tanggap niya talaga na yung Diyos ni Isaiah, Father, Yahweh, walang kasama. So dito, tanggap mo ba na ang kausap ng I am ni Moses ay sharing I am sa John 8:58 na kausap ng mga Hudyo? Tanggap niya ba na isang persona lang? No, hindi niya tanggap. So, nag-follow up question ako, 3 person ba yung kausap ng mga Hudyo? Sabi niya, yes. Ang tinutukoy ko yung Jesus Christ. Nasa John 8:58. So, ibig sabihin, 3 person ng Jesus Christ. Kasi sagot mo, yes. Doon naman sa yung Son of God na si Jesus at the same time Father, hindi niya naman tanggap. Pero alam natin mga kapatid na nagpakilalang Ama si Jesus Christ. First, 2 Corinthians 6:18, yung one Lord ni Pablo, makapangyarihang Lord. For I will be the Father unto you, said the Lord Almighty. May iba ba pang Almighty? Kasi one Lord, one faith. Isang Panginoon lang sinasamantalahin ni Pablo. Si Pablo sumulat yan eh. Di ba? So, nagtinanong ko pa siya, sabi ni Pablo, one God and Father of all. Kapag Father of all, may iba pa bang kasama? O wala na. Sabi niya, may iba pa daw? Wala talaga. Kinokontra ni Pastor Dino yung nakasulat eh. Salamat mga kapatid. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between UBC and Baptist, mga kapatid. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang magpasalamat sa lahat ng nanonood at makakapanood pa nito. Brother Ron, mauna ka bro. So, unang-una mga kapatid, mga kaibigan, nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos sa gabing ito at the same time sa pag-uusap namin. Kalawa kay Pastor Dino sa kanyang time ngayon sa trilogy namin ngayong gabi natapos na. At ikatlo kay sa ating patas na moderator sa Brother Rasha. Ito mga kapatid, kapag ako po'y nakikilahok dito, ang goal ko talaga dito, ma-reconcile natin yung nakasulat. Direkta natin i-reconcile yung mga nakasulat. Kasi at the end of this debate, ang panalo dito, yung salita pa rin ng Panginoong Diyos na nakasulat talaga. So, yun lang mga kapatid. God bless to all.
Ayun, unang-una napapasalamat tayo sa Panginoon Godhead Trinity at salamat din po sa ating nakakausap kay Brother Ron. Brother Ron, maraming salamat sa tatlong pagkakataon no na tayo ay nag-usap sa iba't ibang paksa. At salamat din sa ating patas na moderator. Thank you Brother Rasha at sa platform po ng Rasha TV. Maraming salamat. Then sa lahat pong mga nanonood at saka meron po akong nabasa kanina diyan na naghamon sa akin, patunayan niya daw ng one is God at mali daw ang Trinity God. Actually, natapos na bro, mag-propose ka na lang ng ibang paksa. Pwede po tayo doon sa formula ng baptism, alin ang tama. Then, pero dyan, hindi na po ako mag-entertain sa pag-ulit-ulit na nakita mo na yung stand namin. So ngayon, mag-propose ka na ibang paksa, labanan kita, at in-invite ko po kayong manood sa aming pong page Original Baptist Faith Defenders. At saka meron din po kami sa TikTok. No? Ang pangalan po natin dyan ay Lord of Debate. So, pwede po kayong manood dyan sa ating mga discussion. At sa susunod na araw, meron din po tayong debate INC. So, ngayon po, sana patuloy po inyong panunood. Tayo po yung mga tuto palagi sapagkat ang ating hinaaral ay salita ng Diyos. God bless po sa atin lahat at magandang gabi. So Rasha TV, gusto rin magpasalamat sa lahat ng nanonood at makakapanood pa nito at sa lahat na nag-comment mga kapatid. Sa lahat ng 203 live comments natin, maraming salamat at kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man. So meron nga kanina daw naghamon, hindi ko napansin kay Pastor Dino, so pwede nyo akong gamitin as moderator sa inyong pag-uusap basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa ating platform mga kapatid. So please subscribe nyo ating YouTube channel Rasha Debates TV at yung aking profile sa Facebook mga kapatid dahil dito ako laging nagla-live, so you can follow me Rasha Vista mga kapatid. And also these two gentlemen here, si Pastor Dino, si Brother Ron, dahil for sure meron din silang mga posts sa kanilang sariling Facebook. Kung gusto nyo mag-aral sa UPC or sa Baptist, you can follow these two mga kapatid. So maraming salamat at this is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Salamat mga bro. Ayan.